Mainit na balita. Yung distribution ng balota, talagang nagmistulang pre-program. And I'm sure, sasabihin na naman nila, technical glitch. Yan po ang mahirap dito sa ating COMELEC, technical glitch. Technical glitch ng technical glitch. Wala ho silang credible explanation kung bakit ganun ang naging resulta ng ating halalan. Objectively, bilang Pilipino, mahirap ipaliwanag bakit meron tayong 18 million overvotes. Ang sinasabi natin, dapat may credible explanation itong chairman, si George Garcia ng COMELEC, bakit merong 5 million na sa isang iglap ay nawala. Nakuha po yan on live TV sa GMA7. Alam ho ninyo, yung panawagan nating Protect Vice President Inday Sara Duterte, tama po yun. Tuloy-tuloy yan. Ipoprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte dito sa nalalapit na pagdinig ng kanyang impeachment case. Itong bogus na impeachment case. Mabantayan natin, poprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte. At bukod yan po yung immediate term. For the longer term, kinakailangan maproteksyonan din po natin. Hindi lamang po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung hindi, ulit-ulit kong sinasabi, yung sagradong mandato, sagradong boto, at sagradong tiwala ng mamamayang Pilipino. Nakita naman ho natin, ang mahirap lang talaga, pag automated, pagka hinihingan ka ng pruweba. Mahirap talaga ho yan. Pero hindi naman talaga katanggap-tanggap yung naging itsura, yung wangis at kinalabasan ng ating halalan. I rather not talk about my own candidacy sapagkat alam naman ninyo sasabihin ni self-serving o kaya ay sour grape. Hindi po, objectively, talagang kaduda-duda po yung naging pattern ng transmission ng resulta. Hindi nagbago, simula't simula magkaroon ng transmission ng resulta, hindi na po nagbago yung ranking naming mga kandidato. Kung sino yung number 1 hanggang doon sa dulo, yun na po iyon. Katangi-tangi po ito at maganda rin yung graph na ipinakita ni SAS doon sa kanyang pahina na uniform po Uniform yung distribution ng votes. Wala pong pinagkaiba to noong 2013, I believe. Nung dinistribute din yung boto doon sa mga kandidato nung panahon na yon, noong 2013, yung 30 at 60-30-10. Dinistribute po yung boto 60-30-10. Dito ang hirap din pong ipaliwanag yung uniform pattern ng graph na ipinakita ni Ms. Sas. Talagang yung hindi ho nagbago yung distribution ng balota, talagang nagmistulang pre-program. And I'm sure, sasabihin na naman nila, technical glitch. Yan po ang mahirap dito sa ating COMELEC, technical glitch. Technical glitch ng technical glitch. Wala ho silang credible explanation kung bakit ganun ang naging resulta ng ating halalan. Hindi po nila mapaliwanag bakit merong 18 million overvotes. Wag na po yung mga Duterte candidates na hindi na proklama yung 7, kaming 7. Kundi, kailangan ng credible and truthful explanation bakit mayroong 18 million overvotes. Ang hirap po ipaliwanag niyan dahil parang tila sinasabi, yun nga po, narinig niya na po ito last week sa ako'y purposely ay nanahimik sapagkat nais kong tapusin muna yung naging proklamasyon ng mga tinanghal na senator para naman wala ho silang masabi pati yung ating mga kababayan. Subalit objectively bilang Pilipino, mahirap ipaliwanag bakit meron tayong 18 million overvotes. Ganun ba karami ang napakahihinang Pilipino pagdating sa simple instruction na mag-shade lamang ng 12 at huwag kayong sosobra sa 12 kung hindi mabibilang ang inyong boto at yan ay may tuturing na overvotes. At yung sinasabi ng COMELEC, yung biglang nabawasan ng 5 million votes ang mga kandidato ng Duterte lamang po yata, pakicorrect nyo ako yung 5 million votes, isang iglap nakuha po yan sa pagla-live ng
sa stasyon ng GMA7. Kitang-kita po yan eh. Wala man isang segundo eh. Ito yung typical na isang kurap mo lang nagbago. Yung resulta, gumalaw, nawala ng 5 million. Ano yun? Tatandaan ninyo, pagka-eleksyon, kinakailangan precise, kinakailangan accurate. Hindi po pwedeng may plus-minus tayo na parang survey yan at 2%, 4% plus-minus margin of error. Election po ito eh. Ito po yung freest expression and demonstration of our freedom. At pagka hindi accurate, hindi precise, hindi sakto ang pagbibilang, hindi na po credible maituturi ang halalan. Paano mo maituturing ng credible ang halalan? 5 million votes, yung isang iglap ay ibinawas at walang malinaw na explanation kung hindi technical glitch. Yang technical glitch po yan po yung payong nung mga walang maipaliwanag na maganda sa mamamayang Pilipino. Diyan po sila nagkukubli sa salitang technical glitch dahil wala po silang credible na explanation sa ating mga Pilipino ano ibig sabihin nung technical glitch. Bakit literally sa isang iglap na bawasan ng 5 million votes yung mga senatoriables. Hindi po natin sinasabing kung hindi nabawas, mag-iiba ang mga nanalo, malaking posibilidad na mag-iiba yung listahan ng mga nanalo at naproklama. Ang sinasabi natin, dapat may credible explanation itong chairman, si George Garcia ng COMELEC, bakit merong 5 million na sa isang iglap ay nawala. Nakuha po yan on live TV sa GMA7. At marami na po nakapag-download niyan, nag-viral na po iyan, hindi nyo na po mabubura at maitatago iyan. At ganun din, dahil sinasalaula po mga kababayan, kailangan kayong magalit. Dito sa Tinig Maisog, kinakailangan nating ilahad ang katotohanan. Kaya ko po pinalipas muna yung proklamasyon ng mga tinanghal na senador para nga po walang masabing kung ano-anong sour grape o hard loser o kung ano-ano. Kunin po natin itong nangyayari sa party list. George Garcia, yung chairman ng COMELEC, wala kang maipaliwanag na matino bakit may 18 million overvotes. Wala kang maliwanag na wala kang matinong paliwanag bakit biglang nabawasan ng 5 million votes yung mga senatoriable sa isang iglap. Technical glitch. Baka naman itong hindi mo pagproklama sa Duterte Youth, ang iyong paliwanag, technical glitch pa rin. Technical glitch pa rin ba ang pag-awat mo sa proklamasyon ng Duterte Youth? Ito'y malinaw mga kababayan ng nanalo. Nanalo ito ng 3 upuan. Ang boto nito ay 2.3 million votes. 2.3 million votes ang nakuha po ng Duterte Youth. Malinis po yan, malinaw po yan. Bakit ayaw iproklama ni George Garcia ang Duterte Youth? Technical glitch din ba yan, George? I have all the right to call him George because I've worked with him in the past. I know him and he knows me. Dito, ako'y nagsasalita bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang abogado, at bilang maisog sa ating pahinang Tinig Maisog. Bakit ayaw mong iproklama ang Duterte Youth? Yung 3 upuan ng Duterte Youth na pinamumunuan ni Congresswoman-elect Drixie Cardema, na pinamumunuan ni Congressman-elect sa second na upuan, second nominee, si Berlin Lingura at si Ron Bawalan. Ito po yung mga kongresista na kumakatawan sa Duterte Youth. Baka po na massacre ko yung kanilang pangalan. I-check ko lang po. Ang ating pong mga kinatawan na nagmumula sa Duterte Youth ay si Congresswoman-elect Drixie Cardema. Re-elected po si Drixie, si Congresswoman. At ang mga bagong halal ay si Congressman-elect Berlin Lingua. Congressman Berlin Lingua at si Congressman-elect Ron Bawalan.
si Congressman Ron Bawalan. Ito po ay mga scholar ng bayan, hindi po ito mga house show, kagaya ng maraming party list na house show pero pinoproklama ni George Garcia. Ito pong mga ito, si Congresswoman Drixie, scholar ng bayan, graduate ng UP. Si Congressman-elect Berlin Lingwa ay galing po sa Philippine National Police Academy. Scholar din po ng bayan. At yung third nominee ay si Congressman-elect Ron Bawalan. Si Congressman Ron Bawalan ng Duterte Youth ay produkto naman po ng Philippine Military Academy. Mga mararangal na tao po ito, may ulo, may puso para sa bansa. At higit sa lahat, hindi po ito corrupt. Ito po'y nanalo dahil mahal sila ng sambayan ng Pilipino. At malaking bagay yung kanilang pangalan, Duterte Youth. Talagang nagpakita ng puwersa ang mga Duterte supporters. Kaya nakakuha sila ng 2.3 million votes. George Garcia, 2.3 million votes. Ano ito? Technical glitch din? Technical glitch din yung pag-awat mo ng proklamasyon. At ang sinasabi mo, meron kasi di umano na kasong i-file. Yung makakaliwang grupo, wag na natin banggitin yung kanilang pangalan dito at makakalibre pa ho. Yung makakaliwang party list, di umano, ay meron daw reklamong i-file noong 2019. 2023 na ngayon, George Garcia. Noong 2019, umupo na ho ang Duterte Youth. Ibig sabihin, moot and academic na yung kaso noong 2019. Kung ayaw mo pang maniwala, George Garcia, noong 2022, umupo uli ang Duterte Youth at ang kanilang kinatawan ay si Congresswoman Drixie Cardema. Ngayon 2025, sasabihin mo may kaso sila noong 2019? Anong uri ng kahibangan na naman yan? Masyado mo kaming ginagawang mangmang. Hindi napapayag ang mamamayang Pilipino. Kanya nga po yung mga lumapit sa akin, sunod-sunod yung aking pagmi-meeting, pati po sa labas ng Metro Manila, ako'y patuloy ang pakikipag-ugnayan sa inyo, yung napupuntahan ko pong lugar. Sabi ko nga, patuloy tayo maging mapagmatsyag. Eto na nga yung Duterte Youth. Ang kasalanan lang nito, alam ho ninyo kung ano, sa tingin ko personal, hindi po technical glitch ito. Ang kasalanan po nito sa mata ng COMELEC ni George Garcia, Duterte kasi yung pangalan, Duterte Youth. Allergic po sila sa pangalang Duterte. Hanggang ngayon, at hindi nila matanggap na yung Duterte Youth walang akap, walang AYIX, walang ayuda, walang vote buying, walang panunuhol, ay nakakuha ng 2.3 million votes malinis. Malinis po iyan. Bakit ayaw iproklama ng COMELEC? Bakit pinipigilan ni George Garcia? Alam mo ninyo, maraming nagsabi sa akin bago po tayo naglunsad ngayong araw, Lunes, ng ating tinig maisog, baka raw wag na natin pag-usapan ito at tayo'y kasuhan. Ano ikakasuho nila sa atin? Yung panakot nila na unlawful utterance, yung panakot nila na inciting to sedition. Anong inciting to sedition? 2.3 milyong botong malinis na nakuha ng Duterte Youth. Hindi mo ipoproklama? Hindi ba't napakalaking kahibangan yan? At hindi ba napakalaking panglilin lang sa Pilipino? So dito natin nakikita, hindi natitigil yung kanilang pambubudol. Tuloy-tuloy ho yan. Maniwala kayo. Kaya yung aking panawagan last week, nung ako po ay nagbigay suporta sa ating mga kaibigan mula dyan sa PDP, hindi ba natin makita yung comment para mabasa ko yung iba? Ang ating mga kaibigan sa PDP na nakasama nating kumandidato, isa lang ho yung aking pinapanawagan. Ang aking panawagan, bago natin isipin ang 2028, bago natin sabihin na malakas si Vice President Inday Sara Duterte, ako'y nananawagan sa ating mga nakasama diyan sa Senado, marapat naman. Hindi lang ito para kay Vice President Inday Sara. Nariyan yung mga party list. Itong
Duterte Youth. Nandyan din yung bagong henerasyon, hindi rin pinoproklama yung kanilang isang upuan na nakakuha din ng 300,000 votes yata. So nagiging arbitrary, nagiging despotic, nagiging tyrannical, nagiging unjust, nagiging whimsical, nagiging capricious kung sino ang ipoproklama o hindi. Kaya dapat ma-reforma natin itong mga batas patungkol sa ating halalan nang hindi na tayo dinidiktahan ng foreign influence. Talagang merong kamay dito ang banyaga. Sa ating mga susunod na pagdidiskurso, atin pong babalangkasin. Kitang-kita may kamay ang banyaga rito. They are trying to influence yung ating Senado, yung ating Kongreso, nang sa ganun, ma-impluensyahan din nila yung kalalabasan ng 2028 election. Pero malayo pa ho yun eh. Ang uunahin natin, yung napipintong impeachment trial, bunsod nitong huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nananawagan ako doon sa mga nakinabang sa endorsement ni Pangulong Duterte, doon sa mga nakinabang sa endorsement ni Vice President Inday Sara Duterte, doon sa nakinabang sa pagtitiwala ng mamamayang Pilipino, ng mga DDS, ng mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa. Pakita ninyo ang inyong pagsusukli, hindi dahil tumatanaw kayo ng utang na loob sa kung sinong personalidad. Hindi ho. Ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino. Revisahin natin itong election laws. Bumalik tayo sa manual counting sa precinct level and automated transmission pagdating po sa municipal, city, provincial at national board of canvassers. Yung kanilang COMELEC server, yung ating transparency server. Magbalik tanaw po tayo, bakit pa nagkaroon ng automated election system? Para daw po maging mabilis ang resulta. Tama po yun, gusto natin talaga, sapagkat nakita naman natin, lalong-lalo na nung panahon, nung matandang Marcos, yung nalaganap ang ballot box snatching, ang terrorism sa precinct level, ang nakawan ng balota, and so on and so forth. Kaya po nagkaroon ng automated election system sa pagdating sa ating bansa para matanggal na yung ballot box snatching, ballot box switching. Ito po hindi nalalaman ng mga bata-batang henerasyon. Noon po kasi, ninanakaw talaga. In full view ng mga tao, pati ng mga watchers, ninanakaw, kinikidnap, ini-snatch yung mga ballot boxes para po hindi mabilang yung sa presinto, walang maproklama o iba kaya yung magiging resulta ng halalan. Kaya po nagkaroon ng automated election para matanggal na yung very, very high incidence of violence brought about by terrorism, fraud, and other irregularities to include ballot box switching. Pinagpapalit po, nanakawin yung totoong ballot box, papalitan ng iba, at yung ipinalit na yun, kargado na po ng boto ng mandaraya para siya'y mapoproklama. Yun po yung evil that is sought to be avoided by the automated election system law that is now in effect in our country. However, through the years, since its advent in 2010, nung introduction ito noong 2010, yun po ang paulit-ulit na isinisigaw. Hindi natin malaman kung saan tayo dinaya, anong oras, paano, kailan, at kung sino. Sapagkat ang bibigay ko sa atin, total na lang. Unlike pagka meron pong manual counting sa precinct level, makikita ng ating mga watchers, bawat boto itatara sa blackboard at yung mismong election results, yung ER kung tawagin, pipirmahan ng mano-mano ng BI chairman at yung kanyang dalawang members. At meron pong kopyang ibibigay doon sa minority, sa majority, and other political parties present, including NAMFREL and PPCRV. This way, we will be able to make a quick trace back pag nagkaroon ng discrepancy, yung transmission ng boto. Pag biglang lumobo o nag-iba ang resulta, diyan sa National Board of Canvassers server o yung kanila pong talaan ng boto o kaya sa transparency server o kaya sa COMELEC server, madali po nating mapahinto yung ongoing tally ng boto sapagkat may pinangmahawakan tayong ebidensya
na pirmado ng BEI. Yan po yung kainaman. Tingnan natin kung anong isusukli ng mga nakinabang sa boto ng mamamayang Pilipino. Kung hahayaan ba nila na business as usual ang COMELEC hanggang 2028, mag-isip po tayo.